Tapos na natin ma-scrub, tanggal yung mga kalawang, pero may mga portion talaga hindi natin kayang tanggalin, lalo na sa mga silik-silik na talaga. Okay lang yan kasi sprayhan naman natin yan ng anti-corrosion. Sunodin din natin pagpintura nito ng pag-apply na anti-corrosion paint itong mga natamaan ng spot or yung mga sulok sa naguntong, kasi dito nasimula yung mga kalawang. Goods na anti-corrosion na lang kulang, sprayan pa natin ito ng anti-corrosion paint. Pasensya na kayo, medyo maingay ang aming alagang manok. Ayan. So yan na, tapos natin ma-applyan ng anti-corrosion paint. Sunod yan, mag-apply na po ng body filler. Sa likod yan. Siyempre na-applyan din natin yung sa ilalim nya. Yan dito, kailangan natin yan patigasin muna. Bukas na tayo mag-apply nito ng body filler. Siyempre bago tayo mag-apply ng body filler, daanan muna natin ng kaunting steel brush para sure na kakapit yung body filler, para mag-rough siya ng kaunti. Spray kasi yung pagka-apply ko nito, kahit yung sa din brush lang gamit, para paniguradong didikit yung nang maayos ang body filler. Ayan. Okay na yan. Sinigurado ko nitong pag-apply ito, tumaan ko to, bahala na kung tutulo siya. Mas maganda yung medyo tutulo siya para pasok na pasok sa loob yung mga yung pintura nating pang anti-corrosion. So yan lang. So ito na yung update. Maliit lang naman yung minasiliaan natin mula harap hanggang likod. Yan yung ni-repair. Tsaka dito, plus may mga natukla pa dahil yung dating gumawa nito hindi nilihaan yung masilya, pinturahan ng rekta, pati yung sa mga steel. So ngayon ko lang to na finish ng apply ng masilya. Meron pa dito sa mga stars. Ayan. Marami pa yung tutuklapin dyan. Dito i-repair din to. Tapos itong sahod niya, scrap to metal yan. Yan o, lumang pintura. Yan, basta-basta lang, hindi nalinis ng maayos o niliha bago pininturahan. Kaya ganyan ang nangyari. Ito na muna ang update natin ngayon. Kasunod na nito, pag matapos ko ito mamasilya lahat, lihain na natin ito ng 120, pati yung lahat yan. Sinimulan ko ng mag-script dito, bali hindi total script, yung ganun. Yung dinag-grind ko, yung tinatanggal ko dito yung luma niyang color at masilya, kasi siya yung dahilan na nag-cause ng parang nag-bubbles, ganun, natutuklap. Kasi yung unang gumawa nito hindi
ninilisan ng maayos o niliha. At parang sinapawan ito ng acrylic. Okay lang naman gumamit ng acrylic, no? Pero problema lang din naayos ng paggawa ba, ng paglinis. So ito yung inuna kong ginamit. Ito. Grinder ko. Angle. Tapos i-manual ko siya ng liha para matamaan yung mga malalim. Saka ko sa papanalan nitong pneumatic, variable pneumatic natin na sander. So yun lang. I-turn lang natin ng low para hindi masyadong malakas. Ingat na kayo pag itong gamitin yung ingat na kayo kasi hindi to variable grinder. So ganun lang. Hindi ako masyadong nagtagal kasi hindi ako nakapagsuot ng mask. So ito yung mask gamit ko. So pakita ko naman sa inyo kung ano tong variable pneumatic natin na grinder. So install ko lang muna. So ganito siya gumagana. Ayan. Umiikot siya pero hindi siya tuloy-tuloy yung ikot niya. Parang nagpa-vibrate siya. So ganun siya gumagana mga busil. Pero hindi ko muna yan gamitin kasi kukunin ko pa lahat tong puti na kulay at saka itong blue. Kasi ito yung nakukos ng na lumulubog tapos natutuklap. Dito sa may gilid okay naman. So tapusin ko muna yan mga boss bago natin masilian. Ito na po yung kanyang result mga boss. Matapos natin masander lahat, no? So ito yung original primer niya. Ito yung original na kulay niya. Tsaka itong silver na to, ito yung pangalawang kulay. Tsaka yung light blue, yun ang primer. Sa tingin ko yun yung acrylic na primer. Tapos pangatlong kulay niya, yung ito na, yung white. So ang nagkukos ng pagkatuklap yung kanyang parang bubbles o sa Bisaya paburot-burot, no, ay yung mula sa kanyang primer bago mula sa kanyang primer na light blue, yun natuklap. Saka yung pagmasilya hindi na linis ng maayos. Sa tingin ko din may mga retouch na to, hindi nagawa ng maayos. Tinanggal ko lahat yung dito, yung masilya. Yan. So dito lang yung may lubak niya. So tingin ko ito naman dito yung design niya sa original, pero pinatag lahat o na-plain na lahat. So ibabalik na lang natin yun sa plain. So ito linisin ko lang to na maayos. Hanginan natin at pwede na natin to masilyaan. Yan. Mukhang zebra na, pero plain naman yan. Kulang na lang ng masilya. Ayun. So ito na yung update pa boss. Masilya na natin. Mayain ko pa ito ng 60 grit para malaman natin kung saan pa yung lubak. Pero sa tingin ko plain na siya. Pero may lubak kasi yan dito para panigurado dito sa kabila at saka maliliit dyan sa gitna. Para sure na wala nang lubak. Wala nang malalim, layain na lang natin. Kasi kung kakapalin ko naman to direkta ng masilya, sayang lang din yung masilya kasi maliha lang. Ayun. So, ito na mga boss ang update sa ating ginawa kahapon. So ito yung huli kong minasilyahan. So sunod ito lihain na natin to
ng 120 lahat with sanding. So ito yung ginawa ko kahapon. Yan, niliha ko siya ng 120 dry sanding. So bali ito yung kulang, saka ito. Ngayon okay na siya. Niliha ko siya una ng 60 grit, saka nag-final ako ng 120 dry sand, tapos lihaan pa natin to ulit ng 120 with sanding na siya. Siyempre pag natapos natin ito ng liha mga boss, tingnan pa natin ulit kung may kailangan pa ba pasilyaan or magpa-primer na tayo. Yung sa taas hindi ko pa ginalaw kasi napakarumi. So ang gagawin ko muna bago ko masilihaan yung nasa taas niya, ay lihain ko na lang muna para malinis na din, saka ko na lang masilyaan. Yan. So ayan mga boss, kakatapos ko lang mag-washing. 3 days din yung pag-washing natin sa Bahia final. Yan, malinis na siya. At saka pagpa-dry nito ay 1 to 2 araw din kasi maraming kanto to. Hindi nagpupundo yung mga tubig dito sa mga singit-singit niya. Kaya ang gawin natin dyan, ihangin natin to 2 to 3 days, saka tayo maka-apply ng primer. Ayan. So ito yung huli kong winasing sa likuran. Sabay final liha. Ayan, palinis na siya. Pati loob. So, hindi din siya madali trabahuin kasi malaki-laki din. Hindi kagaya yung mga minivan or yung mga pick up type lang. Ayan. Ito kasi maraming singit-singit saka mga ganyan, mga kanto-kanto. Pahirapan sa pagliha, mano-mano kaya yung kamay mo wala na yung yung skin. Hindi rin kasi maganda gumamit ng gloves kaya kamayin na lang natin. Hindi mo ma-feel yung nililiha mo, saka hindi makapasok sa mga singit-singit na maliit yung pag meron kang gloves. Kasi wala akong gloves na yung rice. Kaya ayan, kamay na lang muna nang walang gloves. So yun na mga boss, ito na 3 days pa dry, tsaka maka-apply ng primer. August na. Ayan. So ito na mga boss, nakalagay na tayo ng mga papel sa kailangan natin tabunan. Hindi kasama sa pagpintura, bali ito isama ko to sa pag-primer, tapos unahin ko to pag-apply ng black, saka tanggalin ko yung tape. Lagyan natin ng tape pag dry na, saka tanggalin pag natapos natin yung magkulay nito, sabay natin sa clear coat. Yan, kaya ang ginawa ko, siniparit ko tong glass sa paglagay ng mga papel. So ang pinaka-challenge dito mga boss, pag naglagay tayo ng mga papel, ay ito nasa taas, mangangalay talaga yung liig mo dyan. Pero pag nasanay ka na, yun, basic na lang sa'yo. So yun lang muna update natin mga boss. Video ko ulit pag naka-primer na tayo. Ayan. So ayan mga boss, na primer na natin. So initial primer pa yan, para makita natin yung saan yung kailangan pa nating hatihan o masilyahan, kagaya yan. Ito yung masilya, tingnan nyo, para mayroong mapa. Yan. Matapos natin ito mapati, lihain naman natin ulit, saka natin pinalan ng masilya. So lahat to pinamiran ko, pati yung sa loob na pipintura natin. Meron pang mga mapa-mapa dyan. So patigasin muna natin to, saka tayo mag-apply ng pati.
Yun lang. So ayan na mga bossing, mag-apply na tayo ng putty. So itong putty mga boss, hindi natin kailangan pang lihain yung surface kasi primer na naman to, sa karap na naman to siya. At saka itong ginamit natin putty ay acrylic putty siya, no? So hindi siya kagaya ng ibang putty o yung putty filler. Ito mga boss ay napakadali po ito mag-dry, depende na rin sa pagpahid nyo. So pag tips ko lang, pagpahid nito ay 1 to 2 beses lang pag manipis, pag ulit-ulitin kasi lalo na yung medyo makapal, kasi ang sa taas nag-dry tapos yung lalim hindi pa. So pag hindi nyo natansya dito, hindi yung kantuhan dito sa asan yung edge yung pagpahid nyo, sa tingin nyo hindi maganda, ulitin nyo lang, tapos yun, ganun lang, sunod-sunod, paspasan sa kamay lang tumabos. At saka yung accurate or tamang pagpahid. So dapat matansan yung pagpahid, kasi mangyari dyan, kung di itong primer yung masira, ito magkakulubot-kulubot tong pinahid ninyo. So ganyan na mga boss. Bakit nga ba natin itong ginagawa? Nag-apply tayo ng putty, tapos na tayo mag-primer. Ito mga boss, purpose nito bakit ako nag-apply ng putty. Minsan talaga sa pagpintura mga bossing, kagaya ng itong mga unit, hindi kusi yung pintura, nung guma yung pintura, malaspag pa. So hindi natin makikita ito sa lumang pintura to, itong mga butas-butas. So ito na yung napahira. Yan. So nakita na natin. So pagliha natin yan, ito na lang yung, ito magiging level na to. Wala na itong mga excess na pinahid natin. So niliha pala ko pala dito ay 240 or 220 na grit lang sa paper. Ayan. Tsaka natin pinala ng primer. Ayan. Okay lang sana kung to, service to, kasi pwede na natin hindi primera, pwede natin magpati. Kaso hindi. Minsan din ang ginagawa ko talaga, pagkatapos ng kadalasan itong ginagawa ko na gusto ko talaga siyang gawin na procedure ay yung mag-primer ako at tapos mag-body filler. Pinamiran ko sa lahat para paniguradong makikita natin yung mga kailangan pa nating ayusin. Saka tayo mag-final primer, saka liha to color na. So hindi nyo na kailangan itong lihain pag nag-apply kayo nito, tapos hanginan nyo lang pag kayo mag-apply. Saka pag ito din ay niliha, hindi kagaya ng body filler na depende sa klase ng body filler. Yung body filler na ginagamit ko ay matigas lihain yung unang liha, pero pag nawala na yung nasa gabaw, madali na yon. Pero ito iba to, madali na ito sa lihain. So ganun lang mga bossing. So ayan mga boss, na lihaan na natin lahat. So final primer na lang to ang kulang, kaso maaga umulan. Yan, hindi tayo maka-apply ng primer. Ito na lang muna ang gagawin natin, kanyang dashboard. So ito mga boss, matapos natin ito mga final spray ng primer, lihain pa natin to ng 600, pwede din 800. Ako ginagamit ko ay 600 lang. Saka natin napayan ng kulay ito, clear coat nya. So ayan. Yan yung mga pinatihan natin mga boss na may kulang, hindi perfecto. Yung iba dyan sa lumang pintura nya, yung dati na talaga mula sa paggawa nito. So ayan. So ayan mga loads, naka final primer na tayo. So as expected sa bagong spray gun natin, ito ang ganda ng buga mga lodi. Ito yung kanyang sample buga, napaka-automized mga loads. So balik kung dito sa mga
surface kung saan dito sa gilid kung saan maka-adjust tayo ng clearance. Full open ko yung kanyang sa lapad ng buga. Yan, ito lang yung PSI na gamit ko, no. Yan, pero so, sa mga malayo yung distansya gaya na sa taas, half turn lang, kaunti lang yung buga, yung open ng buga, yung lapad ng buga niya. Ayan. Siyempre sa mixing sa thinner at saka primer pa lang to, mali gagamitin ko din siya sa kulay at saka sa percot. So straight, mali yung adjustment, yung ratio natin sa kanya mixing kasi nakalagay dyan 3:1, pero sa 1 litro mix ko siya ng 1 litro din ng thinner, no? Nagdagan ko lang na konti kasi hindi ko dinami yung reducer para madaling tumabon. Ayan, so medyo tipid din siya sa materials, mga busing. Ganda ng bugaw, pinong-pino yung bugaw, yan, oh. Grabe. Ito na yon. So ayan mga boss, pinuna ko yung itim niya sa gilid sa kanyang salamin. Kasi kapag ito yung unahin natin, mga katipid test materials, masking tape lang yung gamit sa pagtabon. Pero kung huli natin yan, malaki tayong tatakpan, malaking area. So gamit pa tayo ng mga papel dyan para pangtakip. Siyempre tanggalin natin yung masking tape, nag-clear coat na tayo. Ayan, may kulay na mga busing. Hindi tayo makapag-clear coat kasi umulan, so wala pa yung clear coat, kulay pa lang yan. Ayan. Mali ito, tatanggalin ko yung masking tape nyan kasi sama natin sa clear coat yung itim. So ito muna yung update natin ngayon. So ayan mga boss, na-clear coat na natin. So ito kasama na to sa pag-clear coat mga boss. Ito itim, tinanggal natin yung masking clip. Kaunting bating lang to. Yan, kunting tab na. Pati loob nito. Yan o, bali flooring na lang at saka under chassis yung pinturahan. Yan. Ganda na, tintab na. Mura lang ang labor ito mga busing. May bali na, hindi naman to mga service o kutsi. Ayan, all goods na. So ito na yung update mga busing. Ito yung kanya mga accessories sa loob. So yung dashboard, sa bumper sa labas, ito mga cover sa door. Yan. So ito na lang yung pipinturahan natin. Saka yung gulong nandiyan naman, tapos na yung maliha. Saka yung pangilalim, sunod natin yan pagkatapos ito. So malapit na matapos mga boss, kaunti na lang. So ayan mga busing, nakakulay na tayo. Balay yung kulang na lang ay yung pangilalim. So ayan kanyang bumper, naka clear coat yan. Saka yung kanyang mga side mirror. Itim lahat yung kulay ni pinintura ko kasi yung luma ganyan din yung kanyang kulay. Gusto ko sana na isilver yung mga maliliit na mga cover, kaso naubusan ako ng pintura na silver or metallic. So yan, naka-clear coat yan. So pangilalim na lang yung kulang talaga, kaunti na lang, matatapos na natin to. So yan mga boss, tapos na tayo magpintura lahat. Balikulan to, assemble na lang. Ito yung kanyang mga papel dito sa kabila na mga tinanggal ko. Ayan, mali assemble na lang, kulang nito. Yun, ito din yung papel sa kabila, daming papel.
yung dashboard at bumper sa loob nilagay ko. Ayan, para hindi matamaan ng pintura o maalik kabukan. Ito yung kanyang mga accessories. Ayan, ito na lang yung hindi ko natanggalan ng mga papel kasi ngayon ko pa ito pininturahan. Sabay ko sa pintura sa ilalim. Ayan, madali na naman baklasin yung papel doon. Ito medyo makapal to. May tendency kasi pagtanggal sa papel na tamaan tong dito sa kantuhan niya. Kaya ipahuli natin yung baklasin. So yun na mga busing, tapos na po. Asimbol na lang. So ayan mga bus, na-asimbol na natin, no? Ngayon sana ito i-deliver namin kasi pwede pa, mahaba pa namang oras. Kaso nagkaroon ng problema, yung starter niya mahina na. Chinek namin, yung pala maiksi na yung kanyang carbon brush, kaya mahirap siya mag-start. Hindi pa nga namin napaandar, at naputol din yung kanyang cable sa accelerator. Kaya siguro bukas namin to ma-deliver, sabay washing. Hindi ko pa to na linisan kasi meron pang mga alikabok dyan. Yan, so hintayin na lang namin to na mahatid siguro mamaya. Yung kapatid ko magdala sa parts na i-replace. Bali itong rim niya, metallic black niya. Yan, hindi lang halata kasi konti lang yung nilagay ko na metallic o silver. So yan, simbol na lahat, at sa simbol na deliver na lang. Ayun mga lods. Ayan. So pagkatid ito mga busing, padalhan na naman tayo ng isang unit. Same company lang din ang dashboard. Isang upuan na hindi nilagay kasi paanda rin pa namin to. Ubus na siya. Yan, may mga alikabok pa. So same company ito silang tatlo. Ayan, yung dalawang Piaggio dyan, bao. So padalhan naman tayo ng isa. Paghatid na din ito. So hindi talaga tayo pahingay, no? Pero okay lang yan, at least meron tayong palaging customer na bigyan ng trabaho, no? Laging trabaho. Yan, ito naman yung trabaho natin. Yan. Ang goods na. Yan, ito na yung buo niya mga boss. Kulang na lang ito ng linis o washing. Ayan, ikutan natin. Ayan, okay na. So siguro hanggang dito natin video, no? Kasi ito na naman itong dito na magwawakas ang ating project sa unit nito. Ayan. And thanks for watching. Hatid na natin yung unit, yung puti na sa likod. Bali, mayroon na isang dadalhin. Ito, pinakarga lang natin para hindi tayo mahuli kasi expire kasi yung papel nito. So, yun lang mga boss.